Gandang araw sa inyo. Ito po ang inyong makabayang doktor, Dr. Willie at Dr. Liza Ong. Marami tayong mga inaalagaan dahil miyembro ng pamilya natin, maaaring magkasakit. At saka minsan, di ba nanganak tayo, meron tayong mga bagong panganak, mga lumalaking bata sa ating bahay. O minsan naman, pwede tayong maging isang caregiver. Maaari natin maging trabaho or dahil sa kasama natin sa bahay. Kaya tuturuan ko po kayo kung paano maging isang caregiver. Merong mga kailangang kagamitan at kasangkapan sa paghahanda ng pagkain ng ating mga aalagaan. Ano yung mga dapat meron tayo at alamin paano ang paggamit. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito po, kailangan meron tayong lutuan. Siyempre sa pagluluto ng pagkain, unang-una, lutuan. Kailangan alam natin kung kailan nakapatay, kailan low, medium, at high, at kailangang i-off palagi pag hindi na ginagamit. At ang mapabata man or yung mga adults, yung mga pasyente, madalas kailangan nila ng mainit na tubig. So meron tayong takore at thermos kung saan nilalagay yung mga maiinit na tubig kasi napakagamitin ng mainit na tubig. Ang isa dun sa mga taga-probinsya natin, medyo mahirap gamitin to. Pero kung aaralin natin, madali lamang. Ang tawag dito ay microwave oven. Ito, madali lang ito. Merong segundo, merong minuto. Kadalasan, ang mga iniinit sa microwave oven ay segundo lamang. Halimbawa, itong ating kanin. Pwede nating initin dyan. Basain nyo lang ng konti. Initin natin. At mga 10 seconds lang, iinit na yan. So, pinindot ko 10 seconds. At eto, basahin ang start. Kung magkakamali kayo, pwede nyo i-stop agad or i-reset. Pero dito ang start. Yan. So, ganyan makikita. Huwag bubuksan habang umiikot. Hintayin, matapos umikot, magzi-zero naman yan. Tapos, merong mga kagamitan na pwede lamang sa microwave oven. Nabibili ito sa ating mga grocery. Hindi po lahat ng kagamitan ay po pwede sa ating microwave. Kailangan nakalagay o nakapicture na pang microwave lamang. Kung hindi, matutunaw eh. Yan. So, mahalagang paalala yon. Ngayon, nauuso na ang paggawa ng juice. Maganda kasi ang juice, simot na simot. Pag sa juicer nyo ginawa, nasisimot. Ganito lamang yan. Ilalagay yung mga pinirasong prutas o gulay. I-on lamang. Yan. At may lalabas na dyan. So, ganun lamang po ang paggawa ng ating juice. Yan. So, ayun, no? Nakita nyo, may lumalabas na dito. So, talagang pigang-piga yan. Nakapaggawa na kayo ng juice. Yan po ang mga uso ngayon. So, maganda, aaralin din natin. Ngayon, isa pa ring mahalaga, kailangan yung mga malalaking piraso ng pagkain, kung nahihirapang kumain ng inyong alaga, pwede nyo ring i-blender o durugin. Madali lang naman to, kahit ano pwede nyong pindutin dyan. Basahin nyo lamang, katulad nito may chop, ibig sabihin dudurugin. Grind, mas durug pa. So pindot-pindutin lang yan at iikot yan, hindi kayo magkakamali, madali lang yan gamitin. Kadalasan din sa mga bahay natin, gas stove ang gamit. Eto, so kailangan marunong kayong mag-off, tapos i-on nyo. Yan, depende sa lakas na gusto ninyo. So, ito naman yung isang klase, yung gas stove. Kami po, nag-iinit din ng pagkain sa toaster oven. Minsan, madali din ang toaster oven. Katulad nito, mga tinapay, kahit ulam pwede. Pero, siguraduhin natin na oven safe yung gagamitin nating mga babasagin na lalagyan. Katulad nito, Pyrex to. So, siguradong pwedeng-pwede. Ayan, nakalagay. Pyrex for oven. Marami ring nabibili nito. May maliit na oven, meron namang mas malaking oven, depende sa inyong mga kailangan. Dadako naman tayo sa kaligtasan at kalinisan sa paghahanda ng pagkain.
Ito naman yung mga gamit na kailangan natin, ano? Unang-una, kailangan nating itali ang ating buhok. Yan ha, pangbuhok ito, yung mga tali sa buhok. Kailangan meron tayo niyan. Kailangan magsusuot tayo ng apron para laging malinis. Yan ang mga kailangan natin. At lagi ko ngang sinasabi, kailangan may pot holder doon sa ating mga tabi kapag tayo nagluluto para hindi tayo mapapasok. Kasi kaligtasan ang gusto natin. Ngayon, ang iba pa nating mga kailangan, kailangan meron tayong kutsilyo, panghiwa. Ito, nilalagay sa mga lagyanan para makaiwas sa aksidente. Yun nga sinasabi ko, yung safety doon sa inyong kusina. At kapag pumupurol na ang inyong kutsilyo, kailangan nyo na rin siyang hasain. Ang isa pa sa importanteng mga kailangan nyo ay ang pagkakaroon ng ilang piraso ng sangkalan. Ako, iba-iba ang sangkalan ko. Meron akong sangkalan para sa prutas, sangkalan para sa gulay o dun sa mga salads, at meron din akong sangkalan para sa mga hilaw na pagkain, baboy, karne, manok, isda. Pagkagamit, kailangan hinuhugasan agad at tinutuyo. Kaya sa aking bahay, lagi kaming maraming basahan pangtuyo ito. Hindi lamang ng kagamitan, meron din akong pantuyo ng sahig para hindi madulas. Yung mga tongs, kailangan nyo to sa pagpiprito. Kailangan nyo yan. Gunting, pagbukas ng mga plastic, huwag gagamitin ng ipin kasi baka mabali yung ipin. Meron tayong mga abrelata, huwag gagamitin yung kutsilyo kasi yung kutsilyo nga ay para lamang sa paghihiwa. Ang abrelata ay para sa lata. Ganito lamang dun sa dalawang bilog, iipit nyo rito, yon maririnig nyo, nag-click. At iikutin nyo lang, kusa na siya. Yan. Aandar na yan. Hindi ba maganda yung pagkakabukas? Pag kutsilyo, mahihiwa kayo. Ayaw natin ng aksidente sa ating bahay at kusina. Ngayon naman, kapag nagluluto na tayo, iba yung pantikim, iba yung panghalo. Ito, napakagamitin din ito sa inyong kusina kasi dun sa ating mga inaalagaan, madalas meron silang sopas. Kaya kailangan meron tayong isang soup ladle, pangsandok ng mga sopas. Pag tayo naman ay sinisipon o inuubo, maaari tayong gumamit ng mask para hindi tayo makahawa. Kapag may sugat ang ating mga kamay, pwede tayong gumamit ng mga gloves or guantes. Ang pagsuot nito, yan, yung sa hinlalaki, sa malaking daliri, ganyan. Tsaka tayo magtatrabaho sa kusina kasi madalas nagkakaroon tayong mga sugat-sugat para hindi dumikit sa pagkain. Ngayon, isa ko pa rin sinasabi, kailangan marami tayong mga ganitong baunan sa ating ref para sa pagtatago ng pagkain natin. At iiwas sa lahat ng mga langaw, ipis at pets. Huwag dadapo sa ating pagkain, kaya ito kailangan laging may takip ang ating mga pagkain. Dahil nga ang sinasabi natin, importante yung safety dito sa ating kusina. Kailangan meron na rin kayo nakahandang povidone iodine tsaka mga band-aids. Just in case lang po na mahiwa kayo, kailangan abot kamay dito. So, kailangan lagay nyo dun sa lugar na mabilis ninyong kunin para pag kayo ay nasugatan. Dumako naman tayo sa kalinisan sa pagluluto para iwas sakit. Number 1, kailangan lagi tayong naghuhugas ng kamay. Yan importante ang paghuhugas ng kamay bago magluto, pagkagamit ng banyo, kapag umuubo o bumabahing. Kapag may sugat, sinabi ko nga kanina, kailangan mag-gloves tayo. Hugasan ng mga pinggan, tapos papatuyuin katulad nito. So, meron tayong mga patuyuan. Sa mga
Sa mga ano naman, kagamitan natin, sabi ko nga, kailangan hugasan yung mga kaldero at mga plato pagkagamit na pagkagamit. So, ito, dishwashing liquid. So, kailangan ito ang panghugas natin. Ito naman pang hand wash natin. At ako, marami akong mga sponges sa aking bahay. Sorry po. Sa aking bahay, isa pang kaldero, isa naman para sa mga plato. At lagi kong sinasabi, kailangan meron tayong mga tubig. Tubig na malinis para iwas sa pagtatae at sa pagluluto. Dadako naman tayo sa pagpapakain sa ating mga alaga. Mga caregivers, napaka-importante ang pagpapakain sa ating mga alaga kasi ayaw natin na mamayat sila o maging malnourished sila. Baka nakakaligtaan ito ng iba nating mga tagapag-alaga. Ito ang aking mga payo. Kung nakikipag-usap sa doktor at sa nutritionist, itanong yung sakit ng inyong inaalagaan at ano yung dietary prescription or management dun sa ating aalagaan. Kailangan alam na alam natin yan, ano? At lagi ko ngang sinasabi, pag alam na natin yung sakit at ano yung dapat ipakain, lagi tayong may notebook. Dito natin isusulat. Every week, pwede nyo timbangin ang inyong pasyente. So, kailangan nakasulat dyan yung timbang kasi baka sa susunod na linggo, 2 kilo nang ibinaba ng kanyang timbang. E di ibig sabihin, hindi pala siya nakakakain. So, ilagay po ang timbang, ang taas, at saka ano yung gawain ng ating mga pasyente. Kasi kailangan malaman din nila kung gumagala o hindi. Kasi doon ibabase yung calories na pangangailangan nila. Tapos ipaliwanag dun sa ating alaga na ito ang dietary prescription ng doktor at ng nutritionist para maintindihan niya na part ito ng paggagamot at susunod siya. At ililista din natin sa ating notebook yung mga food habits, yung eating habits din ng ating pasyente para sa susunod na pagpapacheck up. Masasabi ninyo kung hindi pala makalulun yung pasyente, nahihirapan siyang lumunok, hirap siya sa pagmuya, o kaya naman marami siyang mga nararamdaman, sumasakit ang tiyan niya pagkatapos kumain. At ang huli nga natin, kausapin niyo mabuti yung alaga ninyo. Ano ba yung hilig niyang pagkain? Bakit? Kasi baka hindi niya gusto yung ating mga iluluto. At sasabihin natin, ipagpapaalam natin sa mga doktor, importante po tayong mga caregiver kasi tayo po ang magpe-prepare, mamamalengke, magpaplano kung ano yung ipapakain natin dun sa ating alaga. So, sana po maging maganda yung health, laging healthy yung ating mga alaga kasi napakain natin ng maayos. Salamat po.